Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, isa sa mga suspect sa pagpatay sa isang mag-anak sa San Jose del Monte City sa Bulacan, hawak na ng mga otoridad. Dating Senador Bong Revilla dumalo na sa ikalawang pagliliti sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Labi ng 17 sibilyan na pinatay umano ng Maute Group sa Marawi City na recover ng pamahalaan, bilang ng mga residenteng nasawi sa bakbakan, pinangangambahan pang tumaas. 370 million pesos na halaga ng mga armas ipinagkaloob ng China sa Pilipinas. Malacanang pinaghahandaan na ang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte sa Hulyo. Ilang eksperto sinuri naman ang performance ng Duterte administration sa unang taon sa pwesto. At WBO welterweight champion Senator Manny Pacquiao at Australian challenger Jeff Horn handa na para sa kanilang laban sa Linggo. Magandang tanghali. Dumalo na kanina si dating Senador Bong Revilla Jr. sa ikalawang trial ng kanyang kasong plunder sa Sandigan Bayan. Makakausap natin sa telepono si Grace Casin para sa detalye ng balita. Yes, Grace. Kasama ni dating Senador Bong Revilla Jr. na dumalo sa ikalawang paglilitis ng kanyang kasong plunder sa Sandigan Bayan ang kanyang asawang si Bacoor City Mayor Lani Mercado. Ayon kay Revilla, mas maayos na ang kanyang kondisyon ngayon kumpara noong unang trial kung saan nakakonfine siya sa ospital dahil sa stress at pagtaas ng kanyang presyon, dahilan kaya hindi siya nakadalo. Sa pagdinig kanina, iginiit ng mga abogado ni Revilla na dapat ding tignan ng prosekusyon ang mga kinita ng aktor sa kanyang mga pelikula. Ito daw ang dahilan kaya malaki ang lamang halaga ng kanyang mga bank account. Subalit ayon sa prosekusyon, hindi na dapat pang pagtuunan ng panahon ng issue dahil una na itong natalakay sa mga nagdaang bail hearing sa kaso ng senador. Sa susunod na Huwebes, nakatakda ang ikatlong trial ng kinakaharap na plunder case ni Revilla dito sa Sandigan Bayan dahil sobra na yung pagbubulsa nito ng 224.5 million pesos na kickback mula sa Fort Battle scam. Flor? Maraming salamat sa iyo, Grace. Ang sibilyan ang search and rescue ng pamahalaan sa mahigit isang buwan ng bakbakan sa Marawi City. May report si Mirasol Abogadil. 17 bangkay ang nakuha ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at ilang civilian volunteers mula sa local government unit sa isinagawang retrieval operation sa Marawi City kahapon. Ayon sa Joint Task Force Marawi, posibleng katawan ng mga sibilyang pinatay ng mga teroristang Maute at Abu Sayyaf ang na-recover na mga labi sa Barangay Gadungan. The recovered cadavers are believed to be among those civilians who were helplessly murdered by the Maute Abu Sayyaf group terrorists. This is a manifestation of Maute terrorist group brutality who killed these innocent civilians in cold blood. Ayon sa mga otoridad, isa ang Barangay Gadungan sa mga lugar na dating pinagkukutaan ng Maute terrorist group kung saan pinaniniwala ang pinatay din ang ilang sibilyan. Sa ngayon, pinoproseso na ng PNP SOCO ang na-recover na mga katawan upang matukoy ang kanilang pagkakakilanlan at makuha na ito ng kanilang mga kaanak. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, nangangamba ang Armed Forces of the Philippines o AFP na maaaring tumaas pa ang bilang ng mga nare-recover na bangkay ng mga sibilyan. Ipinahayag naman ng spokesman ng AFP na wala pang matibay na ebidensya na nakalabas na ng Marawi si Abu Sayyaf leader Isnilon Hapilon. Narito ang report ni Rosalie Cos. 27 sibilyan na ang naitalang napatay ng ISIS-linked Maute terrorist group batay sa pinakahuling ulat ng pamahalaan. Ngunit pinangangambahan ng militar na tumaas pa ito. The number you have right now, which is 27, may increase significantly once we are able to validate all this information because there have been a significant number that have been seen in the video. But again, we could not include many of these because we have not validated or authenticated many of this information yet. Nadagdag naman sa tala ang 17 mga labi na na-recover ng militar
Bureau of Fire Protection at Civilian Volunteers sa Barangay Gadungan, Marawi City kahapon. Samantala, wala pa ring matibay na batayan upang tuluyang paniwalaan na nakalabas na ng Marawi City ang Abu Sayyaf leader at umano'y pinuno ng Daesh sa bansa na si Isnilon Hapilon. Ayon kay AFP spokesperson Restituto Padilla, posible rin ng teroristang grupo ang nagpalutang ng ideyang ito upang lituhin ang tropa ng militar na tumutugis sa kanya sa Marawi City. Hindi muna namin pinaniniwalaan hanggat walang patibay. So, maaari rin disinformasyon ito para madistract ang ating tropa sa paghahanap sa kanya. Gayunman, kumpiyansa ang militar na wala ng kakayahan si Hapilon na maglunsad ng panibagong pag-atake gaya ng ginawa nito sa Marawi City. Malaki na po ang nangyari ng mga tumagal na mga nakaraang linggong ito at yung kapasidad na magsagawa ng kaguluhan sa scale na nakita natin sa Marawi, hindi na po nila kakayanin niya. Binigyang diin naman ng militar na mahalagang mahuli si Hapilon, buhay man o patay, kung kaya magbibigay ng malaking pabuya ang pamahalaan ng Pilipinas at Estados Unidos sa makapagsusuplong nito. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Bibisitahin naman bukas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga sundalo at pulis na nakikipagbakbakan sa Marawi City. Nagbabalik si Rosa Licoz. Masakit sa kalooban ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nangyayari sa Marawi City. Bukod anya sa malawakang pagkasira ng syudad, marami na ring mga tauhan ng puwersa ng pamahalaan ang napaslang dahil sa mahigit isang buwan ng pakikipagbakbakan sa mga miyembro ng ISIS-linked Maute terrorist group. Ayon sa Pangulo, bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, nasasaktan siya sa pagkasawi at pagkasugat ng mga sundalong inutusan niyang makipaglaban. Kaya bukas, planong magtungo ng punong ehekutibo sa lungsod upang bisitahin ang mga sundalong nakikipagbakbakan sa conflict area. So I said, I grieve. Gusto kong pumunta ng Marawi. I think I'll go there on Friday. It's about too late in the day to be hesitating to go there. I will go there and hindi ko walang swerte. Mauwi ako dito, cargo rin. Dagdag pa nito, nais niyang manatiling mataas ang moral ng mga sundalo. Utos ng Pangulo na puksain lahat ng tahasang sumisira sa bansa malibang sumuko ang mga ito. There is no indication of surrender or raising of the hands. Huwag nang buhayan yan kasi they will fight another day. My order is, if you destroy my country, I will destroy you. Samantala, may sinabi rin si Pangulong Duterte ukol sa mga umano'y claimants sa kanyang pagkapangulo. There is a pretender to the throne, assuming that I die within maybe tomorrow, next year, or next month. There are two claimants to the presidency. Ang isa, nag-organize na at he has claimed that he has deposed me, presidential candidate Amato, si Pamatong. Sabi niya nag-take over na siya. Ngayon, nandyan si Lenny. Baka magkamali kayo ng kampo, ha? Dito tayo sa konstitusyon, there is a successor there. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Nakarecover ang mga otoridad ng mga granada, bala at gamit sa paggawa ng improvised explosive device sa bahay ni dating Marawi City Mayor Fahad Salik sa Misamis Oriental. May report si Jackie Estacion. Sinalakay ng mga otoridad kahapon ng madaling araw ang isang bahay ni dating Marawi Mayor Fahad Umpar Prisalik sa Barangay Consuelo, Magsaysay, Misamis Oriental. Kabilang sa mga na-recover ay ang ilang granada, mga bala at ilan pang gamit sa paggawa ng pampasabog. Ayon kay Colonel Lemuel Gonda, Public Information Officer ng Police Regional Office 10, hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nakumpiska ang mga kontrabando sa bahay ng dating alkalde. Noong June 9 ay ilang sachet ng hinihinalang shabu at mga matataas na kalibre ng baril ang nakumpiska rin sa bahay ni Salik sa Cagayan de Oro City. Napag-confiscate na mga illegal drugs, at the same time mga component ng improvised explosive device o sinasabing paggawa ng bomba, it could add
sa kaso niya, hindi lang yung sa rebellion. Sa ngayon ay patuloy pa rin minomonitor ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines kasama ang Martial Law Special Group ang ilang mga bahay na pagmamay-ari ni Mayor Salik sa Region 10. Meron pa rin ibang properties na minomonitor yung PNP at AFP with the Martial Law Special Action Group kasi nagmamonitor ito yung MLSAG in coordination din sa mga police territorial units. Una nang inihayag ng AFP na si Salik ay isa sa financier ng teroristang Maute, lalo na noong ito ay bago pa lamang na nagsisimula ng kanilang kilusan. Sa ngayon ay nanatili sa detention facility sa Bicutan, Taguig City, si Salik matapos maaresto ng mga otoridad noong June 7 dahil sa kasong rebellion. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Sinaksihan kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang turnover ng mga matataas na kalibreng baril na nagkakahalaga ng halos 400 milyong piso mula sa China sa seremonyang idinao sa Clark, Pampanga. May report si Brian Lacanlale. Personal na sinaksihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang turnover ceremony ng mga armas na ibinigay ng China sa sandataang lakas ng Pilipinas kahapon sa Clark Air Base, Pampanga. Urgent assistance sumano ito para sa kampanya ng bansa kontra terorismo. The donation is not big, but it's big in the sense that it marks a new era of relations between our two militaries. And it has come at the right time. Kabilang sa mga ipinagkaloob na armas ng China ang 3090 Sniper, automatic rifle at high precision rifle at 6 na milyong piraso ng mga bala. 5 milyong piso rin na cash donation ang ipinagkaloob ng China para sa pamilya ng mga sundalong nasawi at nasugatan sa bakbakan sa Marawi City. Ito ang bagong armas na ipinagkaloob ng China sa sandataang lakas ng bansa. Ayon pa sa China, unang batch pa lamang ito ng kanilang ayuda at inaasahang darating sa mga susunod na buwan ang ikalawang batch. Bukas din ang China sa posibilidad na magkaroon ng joint military exercises at sa pagtulong na mapaunlad ang infrastruktura at masugpo ang kahirapan sa bansa na isang dahilan umano ng paglitaw ng local terrorists. Ang isang bahagi ng mga bagong armas ay ipapadala sa Mindanao upang makatulong sa pagsugpo sa mahigit 1 buwan ng bakbakan kontra Maute Group. Nagpasalamat naman si Pangulong Duterte sa tulong ng China. This is not only to strengthen our country's commitment to support each other during times of need, but also highlights the dawn of a new era in Philippine-Chinese relations. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Pampanga. Kinondena ng militar ang pag-atake ng umano'y mga miyembro ng New People's Army sa barangay Sobricari sa Caraga, Davao Oriental na ikinasawi ng isang 10 taong gulang na bata. Narito ang report ni Janice Enhente. Patuloy ng pinaghahanap ng militar ang pinagtataguan ng mga umano'y miyembro ng New People's Army na umatake sa barangay Sobricari sa Caraga, Davao Oriental noong Lunes. Ayon kay Lieutenant Colonel Jake Obligado, commander ng 67th Infantry Battalion, na ang grupong sumalakay sa bahay ng biktima ay ang Pulag Bagani Command 8 na pinangunahan ni alias Sander. I would like to put emphasis that a 10-year-old kid died because of the indiscriminate firing of the New People's Army. So this is a grave violation of the human rights of, the name actually is Justin Padaw. Lunes nang salakayin ng 12 armadong lalaki ang bahay ni Emmanuel Matikal at Leo Padaw matapos na mapaghinalaan na informant ng militar. Sinunog ng grupong umatake ang bahay ni Padaw at pinaputukan. Tinamaan sa ulo ang 10 taong gulang na anak ni Padaw na si Justin na agad nitong ikinasawi. Ayon sa militar, ang pagkamatay ni Justin ay paglabag sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law. This just goes to show that the New People's Army is no longer that idealistic, no longer that respectful of human rights, no longer that conscious of the rule of law. Because
as a result of the action, the brutal action, the murderous action, and animalistic action of the New People's Army. A 10-year-old kid, innocent that is, was killed brutally. Sa ngayon, inihahanda na ng mga otoridad ang mga kasong isasampa sa grupo ng NPA. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Nasa kamay na ng mga otoridad ang isa sa mga suspect sa pagmassacre sa isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan. Makakausap natin sa telepono si Nestor Torres para sa detalye ng balita. Go ahead, Nestor. Yes, Flor, magandang tanghali. Nasa kustudiyan na ng mga otoridad ang suspect sa pagpatay sa isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan noong Martes. Inamin ni Carmelito Meling Ibanez ang pagpatay sa mag-iinang Carlos sa ilalim ng impluwensya ng droga at alak. Ayon din kay Meling, may dalawa pa siyang ibang kasama sa pagpatay na kinilalang sina Tony at Ingo. Si Meling ay 26 anyos at nagtatrabaho bilang construction worker, ay nakatira sa isang abandonadong bahay sa tabi ng tahanan ng mga biktima. Isinasailalim pa sa eksaminasyon ang mga nakuwang mga hibla ng buhok, fingernail clipping at vaginal vocal swab na nakuha sa katawan ng mga biktima upang makumpirma kung tutugma ito kay Ibanez. Isa pa sa mga tinitignan ng PNP na posibleng dalawa ang ginamit na kutsilyo sa pagsaksak sa mga biktima dahil sa magkaibang sukat ng mga port of entry ng mga stab wounds ng mga ito. Gayon din ang pagkakaiba ng nakuhang kutsilyo sa tapat ng bahay ng biktima nang nawawalang kutsilyo sa kusina ng mga biktima. Nilinaw ng PNP Region 3 na hindi away sa pag-iigib ng tubig sa bakuran ng mga biktima ang dahilan, kundi bakit pinatay ng suspect ang mga biktima, kundi ito'y nasa lulong ng droga. Samantala, nakaburol na rin sa ngayon ang bangkay ng pamilya Carlos sa isang open court sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay Dexter Carlos, nagpapasalamat siya na nahuli na rin ang suspect sa pagpatay sa kanyang mag-anak. Ayon kay Dexter, naniniwala rin siya na hindi lamang si Meling ang pumatay sa kanyang mag-ina. At yan muna ang ating latest live mula dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Balik siya dyan sa studio. Nestor Torres, nagulat mula sa Bulacan. Sa iba pang balita, ilang political analyst ang nagpahayag na maganda ang performance ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang taon ng kanyang panunungkulan, lalo na sa foreign policy. May report si Leslie Longbowen. Nagbigay ng opinyon ng ilang mga eksperto sa naging performance ni Pangulong Rodrigo Duterte sa unang taon ng kanyang panunungkulan sa bansa. Positibo ang assessment ng mga ito pagdating sa independent foreign policy ng kasalukuyang administrasyon. Ayon kay political analyst Ramon Casiple at University of the Philippines Professor Eileen Baviera, naging maganda ang relasyon ng Pilipinas sa ibang mga bansa sa estratehiya ng Pangulo. One cannot deny na yung independent foreign policy as he implemented it, may malaking impact and most of it is positive. Not only in terms of new money coming in, yung special relationship with the US na normalized na, kasi with China, Russia, ASEAN, Middle East countries and so on. So yung kung sa impact, yung naging strategic ulit ang Pilipinas sa tingin ng ibang mga bansa. So pati sila, bumabalanse sila kung ano bang paano nila makukuha from the Philippines yung kailangan nila from their perspective. Samantala, negatibo naman ang pananaw ng isang dalubhasa ukol sa anti-drugs campaign ng Pangulo. Ayon kay Dr. Ronald Mendoza, may mas magandang pamamaraan na dapat pagtuunan ng pansin sa kampanya. Mukhang ang dami na pong ibang bansa na nagsasabi na hindi po yung punitive approach lang ang kailangan nating itulak dyan. So, in fact, yung punitive approach lang, hindi siya nag-work. Marami po tayong parts ng sistema na sana napagtuunan din ng pansin. Yung pong health approach sa combating drugs, treatment. Sa kabila nito, inamin ng mga eksperto na kinakailangan pa ng mas mahabang panahon upang makita ang lahat ng pagbabago at ang katuparan ng mga pangako ng Pangulo. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sasalubungin naman ng malaking kilos protesta ng bagong alyansang Makabayan o Bayan ang ika-1 taong panunungkulan ni Pangulong Duterte bukas. Narito ang report ni Mon Hocson. Inihahanda na ng Grupong Bayan ang isasagawang kilos protesta kasabay ng unang taong panunungkulan ng Administrasyong Duterte sa June 30.
Sa kanilang People's Assessment na nilahukan ng iba't ibang sektor ng lipunan, wala umano naging pagbabago makalipas ang isang taon. Ayon sa bayan, maraming mga pangako ang napako sa isang taon na nakalipas. Oo, may mga positibong nagawa, pero dumarami yung nakikita nating mga negatibong tunguhin, mga lubhang nakakabahala na mga senyales na hindi natutupad yung pangakong pagbabago. Kabilang sa mga reklamo ng grupo ay ang problema sa usapang pangkapayapaan, reforma sa lupa, kontraktualisasyon at foreign policy ng administrasyon. Sa pinakahuling SWS survey noong buwan ng Abril, napanatili ng Administrasyong Duterte ang very good satisfaction rating. Ngunit para sa grupo, hindi ito batayan upang makita ang galing ng performance ng Pangulo. Hindi naman sa habang panahon mananatiling popular ang isang leader kung hindi naman niya natutugunan yung problema ng kanyang mga nasasakupan. So yun ang malaking challenge sa Pangulo. No? Huwag sana silang masilaw o madala doon sa nakikita nila sa surveys. Samantala, kung nanahimik ang grupong bayan sa unang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, isang malaking kilos protesta naman ang inihahanda nila sa July 24 kasabay ng pangalawang ulat sa bayan nito. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inihayag ng Presidential Communications Operation Office o PCOO na hinihintay na nito ang report ng mga ahensya ng pamahalaan sa mga accomplishment nito sa ilalim ng Duterte administration. Sinabi ni PCOO Secretary Martin Andanar, gagamitin ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang State of the Nation Address o SONA sa July 24. Ayon kay Andanar, inilalatag na ng Presidential Management Staff at iba pang ahensya ang plano sa SONA ng Pangulo. Yung plano po para sa State of the Nation Address ay nilalatag na ng Presidential Management Staff ng opisina po ng PCOO at iba pang mga ahensya ng gobyerno na magbibigay po ng, we are waiting for their reports also, ang kanilang mga accomplishments. Susunod, simultaneous earthquake drill isasagawa sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Umano'y tiwaling opisyal sa Clark Development Corporation planong alisin sa pwesto ni Pangulong Duterte. Mga huwis na sangkot umano sa naantalang pagbili ng medical equipment, binalaan din. At Ilocos Norte Governor Amy Marcos, posibleng ipaaresto ng Kamara kung hindi dadalo sa hearing kaugnay ng umano'y maanumalyang paggamit sa pondo ng Ilocos Norte Provincial Government. Tumulong ang UNTV News and Rescue sa pagbibigay ng pangunang lunas sa 14 na pasaherong nasugatan matapos na bumangga sinasakyan nilang jeep sa isang poste sa Quezon City kagabi. May report si Rajel Adora. Sugat, galos at pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng 14 na pasahero at driver ng isang jeepney matapos itong bumangga sa isang poste sa Quezon City pasado alas 11 kagabi. Ang iba sa mga biktima ay nahimatay at mayroon ding hindi makagalaw dahil sa matinding pinsalang tinamo. Agad namang rumisponde sa insidente ang iba't ibang rescue group kabilang na ang UNTV News and Rescue Team. Ayon sa mga nakasaksi sa insidente, binabagtas ng jeep ang kahabaan ng E. Rodriguez. Pagdating sa intersection ay nagkulay pula ang traffic light, ngunit sa halip na tumigil ay dire-diretso ito hanggang bumangga sa isang poste. Ayon sa ilang pasahero, hihinto sana ang sasakyan, ngunit tila hindi gumagana ang preno nito. Nagsigawan na yung mga tao, tas tumayo na ako, nagpagitna ako, tas yun, bumangga na sa poste. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang bumper ng jeep at nadurog ang ilalim na bahagi ng poste. Agad naman nagbigay ng paunang lunas ang UNTV News and Rescue Team at Quezon City Rescue sa mga biktima. 3 sa mga binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ay isinugod sa ospital para sa karagdagang atensyong medikal. Kinailangan namang lapatan ng Cardiopulmonary Resuscitation o CPR ng Quezon City DPOS ang isa sa mga pasaherong matinding nasugatan. Samantala, dinala naman ng pulisya ang driver sa Quezon City Police Station 10 para sa karagdagang investigasyon. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines.
Magsisilbing ceremonial site ang Davao City sa isasagawang nationwide earthquake drill ngayong araw. Makakausap natin sa telepono si Marisol Montaño para sa detalye ng ulat. Yes, Marisol. Yes, Flor. Nakaantabay na ngayon ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, emergency responders, kabilang ang publiko para sa isasagawang second nationwide simultaneous earthquake drill sa bansa. Magsisimula ang pagtunog ng sirena pagtungtong ng alas 2 mamayang hapon at sa unang pagkakataon, ang Davao City ang napiling ceremonial site sa drill na gagawin sa University of Mindanao. Kabilang sa mga inaasahang senaryo ay responde ng mga otoridad sa isang magnitude 7.1 na lindol. Kabilang rito ang fire suppression, high-angle rescue at airlift senaryo ng Philippine Air Force sa mga sugatan at kailangang dalhin sa ospital at looting incidents sa iba't ibang lugar. Inaasaha makikiisa din mamaya si Mayor Sara Duterte Carpio at ilang kawani ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of National Defense. At yan muna ang update dito. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, Marisol Montaño. Tinatayang lalahukan ng may 40,000 katao ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill mamayang alas 2 ng hapon. Mula sa Mandaluyong City, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang hapon sa iyo, Flor. Isasagawa nga sa iba't ibang lugar sa bansa ang earthquake drill na mag-uumpisa alas 2 ng hapon mamaya. Ayon kay NDRRMC spokesperson Romina Marasigan, sa ilalim ng hashtag Bida ang Handa, sa Bolton Street sa Davao City ang magsisilbing ceremonial area ng earthquake drill. Idaraos din dito sa National Capital Region at ang pilot area naman ay gagawin dito sa SM Mega Mall. May sabayan ding earthquake drill na isasagawa sa mga pilot area sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sinabi pa ni Marasigan na ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill ay iba naman sa ikinakasang surprise earthquake drill ng Metro Manila Risk Reduction and Management Council. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan, nagulat mula sa Mandaluyong City. Pinaimbestigahan ni MMDA Chairman Danilo Lim ang mga flood control project na hindi pa natatapos na nagiging dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Narito ang report ni Joan Nano. Ang Metropolitan Manila Development Authority ang pangunahing ahensya ng pamahalaan na naatasan para bumuo at mangasiwa sa mga flood control project dito sa Metro Manila. Sa pinakahuling report ng Commission on Audit noong December 2016, lumabas na mayroong mahigit sa 168 million pesos na pondo o katumbas ng 44 na flood control project ang hindi pa rin natatapos ng MMDA. Kabilang na sa mga lugar na may nakabinbin o hindi pa rin nasisimulang mga proyekto ang Quezon City, Makati at ang lungsod ng Maynila. Isa ang Barangay Santo Domingo sa mga lugar sa Quezon City na madalas na binabaha tuwing tag-ulan. Inirereklamo ng ilang mga residente dito ang kawalan ng maayos na flood control project kaya naman madalas na inaabot ng tubig baha ang kanilang mga bahay. Kwento pa ng isang residente, madalas na nasisira noon ang kanyang mga sasakyan dahil pinapasok ng tubig ang kanilang garahe. Inaabot ang mga pag may bagyo, mga worst case scenario, bagyo like Ondoy, yung mga habagat na ilan days, ganyan. Pero yung mga gantong normal rain, dapat hindi eh. Samantala, pinaiimbestigahan na ngayon ni MMDA Chairman Danilo Lim ang dahilan ng pagkakaantala ng ilang flood control project ng ahensya. Tatanungin natin yung mga concerned individuals sa MMDA, malaman yung tunay na kwento, ano ba talaga ang nangyari, and how do we correct that? Bagaman may mga nakabinbing proyekto, tiniyak naman ng MMDA na regular silang nagsasagawa ng paglilinis sa mga estero at patuloy rin ang pagsasaayos sa 12 pumping stations sa iba't ibang mga lugar upang maibsan ang problema sa pagbaha dito sa Metro Manila. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagsagawa ang Philippine National Police o PNP ng one-time, big-time operation sa Taguig City kaninang umaga. Nasa telepono si Maki Libradilla kaugnay ng balitang yan. Go ahead, Maki. Yes, Kim. Mahigit 200 ang nahuli ng mga pulis matapos maaktuhang lumalabag sa mga ordinansang ipinatutupad sa Taguig City.
Ilan dito ay mga walang pang-itaas na damit, mga nagiinuman sa kalsada at mga minor de edad na nasa labas pa ng bahay during curfew hours. Pinipon sila sa compound ng City Hall at saka pinagsabihan ni Police Senior Superintendent Alexander Santos, ang hepe ng Taguig City. Ayon kay Santos, bukod sa mga lumabag sa ordinansa ay may naaresto din matapos makitaan ng droga. Aminado naman ang suspect na si alias Chacha sa bintang ng mga pulis. Anya, gumagamit lang siya ng shabu pero hindi siya nagbebenta ng droga. Pansamantalang ikukulong ang suspect sa city headquarters at sasampahan din ng kaso. Samantala, community service naman ang parusa sa mga above minor. Subalit kapag nahuli-uli sila sa paglabag ay pagbabayarin na sila ng penalty at ikukulong. Ang mga minor de edad naman na nahuli ay isa sa ilalim sa counseling kasama ng kanilang mga magulang. Yan ang latest. Balik sa'yo, Kim. Salamat, Maki Libradilla, nag-uulat mula sa Taguig City. Muling nagbabala si Pangulong Duterte sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Reaksyon ito ng Pangulo sa isang opisyal ng Clark Development Corporation na umano'y nangingikil sa mga contractors. May report si Asher Cadapan Jr. Binigyang tingin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkasuklam sa katiwalian sa ilang opisyal sa pamahalaan sa isang pagtitipon ng mga Filipino-Chinese sa Manila Hotel kagabi. Partikular na ibinunyag nito ang planong pagpapatalsik sa isang opisyal sa Clark Air Base na nangingikil umano sa mga private contractors. Aniya, naniningil ang tiwaling opisyal ng 2 milyong piso kapalit ng bawat pagpirma nito sa kontrata sa nagpapagawa ng gusali sa lugar. I'm just waiting for the people. I will fire him maybe tomorrow. Basta, kasi doon ang balita, locator, pagka maghingi na ng permit to start to contract, contractor starts to build it. Humihingi ng 2 million. Ako nagtitiis ako ng 130,000 na sweldo. Ikaw 2 million kada pirma mo. O di palit na lang tayo ng trabaho. Binantaan din ng presidente ang mga tiwaling huwes na itigil na umano ang kanilang iligal na gawain kung hindi ay pupuntahan niya ang mga ito sa kanilang opisina upang personal na harapin. Bunga ito ng mga pagbinbin ng pagbili ng mga medical equipment para sa mga pulis at sundalong nasusugatan sa gitna ng pagganap sa tungkulin. Sabi ko, nabili na ba ninyo yung ano? Wala pa. Imagine last year. Ang proseso hanggang ngayon. Kaya dapat yung mga judges should be, alam nila proyekto yan. Alam nila equipment yan. Alam nila marami akong sundalo na may sugat lahat na. I would need those, pati yung barrack, hyperbarrack. That's a chamber na yung may mag-dive ka, may bench ka. So you are placed there inside para... Hinimok pa ni Pangulong Duterte ang Office of the Ombudsman na tanggalin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno sa halip na suspindihin lamang ang mga ito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. Inihanda na ng mababang kapulungan ng Kongreso ang detention room ni Ilocos Norte Governor Imee Marcos sakaling ipaaresto ito dahil sa hindi pagdalo sa congressional inquiry kaugnay ng 66 million peso excise tax anomaly. Narito ang report ni Joyce Balancio. Sa July 25, dapat humarap si Ilocos Norte Governor Imee Marcos sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng umuning anomalya sa 66 million peso tobacco excise tax ng probinsya na ginamit na pambili ng mga motor vehicle. Ayon kay Committee Chair Congressman Johnny Pimentel, kapag binaliwala ni Marcos ang show cause order ng komite, maglalabas sila ng contempt order at ipapaaresto siya dahil sa patuloy na di pagsipot sa mga nakalipas na congressional hearing. Una nang sinabi ni Marcos sa isang press conference noong June 23 na nais naman niya magpaliwanag sa pagdinig. Ngunit pinipigilan siya ng iba at pinayuhan pa ng kanyang kapatid na si dating Senator Bongbong Marcos na maaari siyang maditini. Pinaalalahanan naman ni Congressman Pimentel ang gobernadora sa kapangyarihan ng kanyang komite. In case that she does not appear, she doesn't appear in the July hearing, and then
as I've said, the next move will, of course, to issue a contempt order and a warrant of arrest. Disenteng kwarto sa loob ng Office of the Sergeant at Arms na may sariling comfort room at aircon ang inihahanda para kay Marcos. Hiwalay ito sa kinalalagyan ng 6 na empleyado ng Ilocos Province na una nang na-cite in contempt ng komite. Nanindigan naman si Congressman Pimentel na may kapangyarihan ang kanyang committee na imbestigahan ang sinumang government employee o official na nasasangkot sa graft and corruption. Kung saan po tama, doon po tayo. It's not because of politics. We do not involve ourselves in the conduct of inquiries with regards to politics po. Ito ay mayroong doing sa gobyerno at ito ang inimbestigahan natin. Samantala, wala pang bagong komentaryo ang Marcos scam tungkol dito. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Nakasamsam ang Bureau of Customs ng mga kargamento ng peking damit at sapatos mula sa ibang bansa. Narito ang report ni Aiko Miguel. Bilyong-bilyong halaga ng mga peking produkto ang nasamsam ng Bureau of Customs mula sa mga kargamentong galing sa iba't ibang bansa. Nakapangalan ang mga ito sa magkakaibang consignee. This appears to be branded products, but we found out that these are replica. Meron po ito mga IPR violations. Nakatambak ang mga ito ngayon sa Manila International Container Port. Nakumpiska rin ng BOC ang mga kahong-kahong lumang damit o mga ukay-ukay. Yung mga ukay-ukay na tawagin po natin dito sa ating bansa or used clothings. Pinagbabawal po ito ng ating batas. Posibleng meron to mga health hazards. Hindi po to dumaan sa ating quality control. Hindi po natin alam saan bansa ito nanggaling. Sa proseso ng BOC, hindi na maaaring i-auction ang mga ito bagkus dapat nang sirain. Hindi na rin maaaring ipamigay bilang donasyon para sa relief operations dahil hindi tiyak kung ang bansang pinanggalingan ng mga ito ay may health issues. Makakansela naman ang importation permits at nahaharap sa paglabag sa batas ng intellectual property rights ang mga sangkot sa pagpupuslit ng mga peking produkto. Samantala sa tala ng BOC, may mahigit 700 ng mga importation companies ang natanggalan ng import accreditation dahil sa pagkakasangkot sa smuggling at korupsyon. 185 na importers companies na po ang either na-suspend o na-cancel natin accreditation. Ganun po tayo kaseryoso. In less than a year, ganun po karaming kumpanya na ang tinanggal natin accreditation. Malinaw na paglabag sa intellectual property rights ang pangungopya ng isang produkto, maging ang pagre-reproduce at pagbebenta nito sa merkado. Kaya naman nakikipagtulungan ang Bureau of Customs sa mga kumpanya ng mga produktong madalas pekein upang mabantayan at mahuli ang mga sangkot sa pagkopya ng kanilang orihinal na produkto. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Nagtipon ang POEA Licensed Recruitment Agencies ngayong araw at tinalakay kung paano matutulungang hindi mabiktima ang mga OFW ng illegal recruiter. Makakausap natin sa telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng ulat. Yes, Aiko? Yes, Victor, magandang tanghali. Iba't ibang POEA Licensed Recruitment Agencies at mga human resource organizations ang dumalo ngayong umaga sa Job Street Hiring Forum dito sa Intramuros, Manila. Inorganisa ito ng Lilac Center for Public Insurance Incorporated, isang policy research advocacy at public communication organization na pinamamahalaan ni Nicon Sameronag, ang dating Undersecretary ng Department of Labor and Employment. Layon ng ganitong pagtitipon na mapalawig ang strategiya at mga hakbang ng mga licensed agencies at recruitment agencies na matulungan ang mga OFW na makaiwas sa illegal recruitment. Ang isa tayo upang makapag-hire ang mga ito ng mga empleyado at mga manggagawang akma sa kanilang ina-apply ang trabaho. Samantala, nagpahayag naman ang kanilang reaksyon ng ilan sa mga recruitment agencies na kaugnay ng inilabas ng kautusan na pagbawi ng Labor Department sa POEA sa pag-i-issue ng license permits sa mga recruitment agency sa bansa. Gaya ng Mabuhay Personnel and Management Services na 37 taon na sa larangan ng recruitment. Maigi na ito ang desisyon ng DOLE dahil dati naman anyang nakaatas ito sa Labor Department. Nais lang nilang iparating sa DOLE ay kung bakit saklaw nito maging ang pag-i-issue ng Overseas Employment Certificates at pagbusisi sa job orders. Dagdag pa nila may labor attaches sa bawat bansa na nakakaalam ng takbo ng pagbibigay ng job orders at mabilis naman ang pag-i-issue ng OECs, lalo na't may online transaction na nito. Umaasa ang mga recruitment agency na ang mandato ng DOLE kaugnay ng mga proseso sa pag-aproba ng job orders at pag-i-issue ng Overseas Employment Certificates
ay hindi makakaapekto sa pinabilis na proseso ng pagbibigay ng mga ito sa OFWs upang hindi mabinbin ang panahon ng kanilang pagkaka-empleyo. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Victor. Maraming salamat, Aiko Miguel, nag-uulat mula sa Maynila. Suportado ng Presidential Communications Operations Office o PCOO ang plano ng Senado na imbestigahan ang paglaganap ng mga fake news. May report si Roderick Mendoza. Sang-ayon si Secretary Martin Andanar sa plano ng ilang senador na imbestigahan ang pagkalat ng fake news o maling mga balita sa social media. Ayon sa kalihim, paraan ito upang mahanapan ng solusyon ang issue. Dito lalabas lahat ng mga solusyon na gusto nating malaman para once and for all, matuldukan na itong fake news. Mabibigyan din anya nito ng giya ang publiko kung aling balita o istorya ang dapat basahin at paniwalaan. Matutukoy din kung alin-alin ang mga lehitimong media o news organization. Lahat ba nang sasabihin ng isang ordinaryong tao, for example, na meron 50,000 followers, news na ba yun? Or, for example, whatever, for example, ang isang tao na meron 50,000 followers, news ba kaagad yun? Or, kailangan ba maging member ng isang news organization para ang isang storya maging news? Sabi pa ni Andanar, nakausap na rin niya si Assistant Secretary Mocha Uson tungkol sa isyo. Dati nang inakusahan ng pagpapakalat ng maling balita si Uson na may mahigit 5 milyong followers sa Facebook. Isa na rito ang litrato ng mga sundalong nananalangin kaugnay ng labanan sa Marawi na natuklasang kuha pala sa ibang bansa. Kailangan niya na rin mag-hire ng kanyang sariling editors sa kanyang social media page because her social media page is not a normal or a regular social media page. As a matter of fact, she gets more engagement than a lot of us. Kabilang sa mga nagsusulong ng investigasyon sa fake news, sina Senador Joel Villanueva, Grace Poe at Antonio Trillanes. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihahatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya paugto, Frima. Dakala salamat, Kim, at Maya paugto ka rin kay katamong kasambahan. Ini kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Mera kapya king buy-bust operation ning meto nga kilalang drug pusher kanu king barangay Santa Cruz king Antipolo City. Samantala meto nga lalaki naman king San Jose, Batangas ing beril daking buntok ning asawa na kanu ning pagluluan na. Ining balita ng Vincent Octavio. Arestado ang isang lalaki na umunoy drug pusher sa buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Sitio Sapo, Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Kinilalang suspect na si Juan Carlos Choroldan alias JC na number 1 sa listahan ng high value target ng barangay. Nakuha sa suspect ang ilang sachet ng shabu na may kabuang timbang na 50 gramo na nagkakahalaga ng 120,000 piso. Nahuli ang suspect dahil sa pakikipagtulungan ng minor de edad nitong bayaw na isang drug surrenderer. Sa tulong ng surrenderer natin na pumunta sa opisina, nakuha po itong ating target na nakipagtulungan sa amin para mahuli itong bayaw niya na ipinipilit siyang utusan pag nakawin sa bahay. Samantala, isang lalaki ang binaril habang natutulog sa San Jose, Batangas. Ayon sa mga otoridad, nakahiga sa duyan na nakakabit sa kanyang binabantayang pison si Jason Duran, 19 anyos, nang lapitan ng isang lalaki at barilin sa ulo. Posible umanong nagalit ang suspect kay Duran dahil sa panliligaw nito sa kanyang asawa. Ang tinitinang anggulo ng pulis dito ay ito ay isang crime of passion. Siguro ay jealousy or love triangle. According sa San Jose Municipal Police Station, ongoing yung follow-up investigation nila, positively identified naman yung suspect ng mga witness at ongoing pa hanggang ngayon yung follow-up operation nila. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinanggap yang sa Oping Central Command ni bating grupo dareng Filipino-Chinese businessman para kareng sundalong makipaglaban ngayon ni King Maute Group King Marawi City. Ining report ng Gladys Tuwabi. Supra sa 6,000 underwear ang gihatag sa SDS International Charity sa Central Command gahapon. Kini aron ihatag og magamit sa mga sundaw nga kasamtangang nakigubat sa Maute Group sa Marawi City.
We are representing 1,600 Filipino-Chinese businessmen in all over the Philippines, in SDS International, and we want to show the support to our troops, especially in Marawi, for them to be uplift of their morale. Ang CENTCOM abli sa bisan unsang donasyon alang sa mga tropa sa Mindanao nga gilaumang makapakusog sa ilang moralidad ug makatugon sa ilang panginahanlanon. Everybody is welcome, no? Even dito sa loob ng kampo, there's also some people are dropping off mga anything lang, and then we'll bring it up to our troops and to sa mga kababayan natin sa Marawi City. Pipilang na ka mga sundao gikan sa Visayas ang gipadala sa Marawi City ug aduna say naka-standby nga usa ka batalyon kung kinahanglanon. Samtang aduna say awhag ang CENTCOM sa uban pang rebelde nga grupo sa giingong pag-atake niini sa laing parte sa Mindanao. Meron namang peace talks na nag-uusap naman, so mas maganda siguro they should really refrain from doing these things dahil lumalabas lang yung tunay na kulay nila. Gladys Tuwabi, UNTV Balita ug Rescue Cebu. Ayari na nening Davao City Council ng mapilang banuang public consultation para king panukalang baywang daing revenue code king balet. Ining report ng Marisol Montaño. Ginapangandaman na sa Davao City Council ang committee report para sa plano nga bag-uhon ang revenue code sa syudad. Kini mao mahuman ang pila ka bulan nga konsultasyon o public hearing sa mga stakeholders sa syudad. Tumong niini nga pataasan ang singil sa buwis negosyo o real property sa Davao City. The initial information that I got, the Davao City Chamber of Commerce has no strong objection on the 10% across the board increase in business taxes. Sumalak ang Davao City Councilor Danilo Dayanghirang, panahon nga taasan na ang buwis sa syudad. You must remember what I've said, for the past 10 years wala yun mo taas. And other government agencies are pressuring us to act on it. Sumala sa konsehal, dako na ang matabang sa syudad kung maduwagan na ang ginasingil nga buwis. Target nga maipasa ang pagbag-o sa revenue code sa daling labing panahon. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. At yan yung kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Ibalik kay kayo, Kenki. Dakala salamat, Prima Salonga Gloria. Susunod. Pambansang kamao Senator Manny Pacquiao handa na para sa laban kontra kay Australian challenger Jeff Horn sa July 2. Paghahanap sa labi ng tinukot at pinatay na si Bien Unido Bohol Mayor Gisela Boniel itinigil na matapos ang mahigit 2 linggong pagalugad sa karagatang umano'y pinagtapunan ng kanyang bangkay. At isang opisyal ng Vatican City na umano'y sangkot sa multiple sexual assault offenses kinasuhan ng Australian Police. Handang-handa na si WBO welterweight champion fighting Senator Manny Pacquiao at challenger Jeff Horn sa kanilang Battle of Brisbane sa Suncorp Stadium sa Linggo. Narito ang report ni Rajel Adora. Handa na para sa nalalapit na laban sa Linggo sa Suncorp Stadium, sina fighting Senator Manny Pacquiao at tinaguri ang fighting teacher ng Australia na si Jeff Horn. Magalang at walang palitan ng maanghang na salita ang naging paghaharap ng dalawa sa isinagawang press conference sa Brisbane, Australia kahapon. Hindi naman nag-aalala ang pambansang kamao na sa hometown ng Australian challenger gaganapin ang laban. Ayon kay Pacman, puspusan ang kanyang naging pag-iensayo para sa nalalapit na Battle of Brisbane. Well, I did my job. I did my hard work in training in the gym, and my team knows that, so we'll see on Sunday. Kwento pa ng ating pambato ang kanyang mga trainer ang umaawat sa kanya kapag sumusobra siya sa training. My trainer Freddy and Justin, my staff just they stop me to work hard. They're the one who stopping me in training because I want to continue more rounds and make more extra rounds in training. Tiwala rin ng Australian boxer na ginawa niya ang lahat sa training upang maagaw ang WBO welterweight title sa Pinoy boxing champ. Look, I'm just staying calm, staying relaxed because I don't want to burn that energy that I need. There's not much left I have to do, but
I'm just looking forward to the fight, and I'm leaving the nerves as much as possible and keeping them down till the day where I need a little bit of nerves just to get myself ready. Kumpiyansa naman ng mga boxing analysts na magiging exciting ang Pacquiao-Horn title fight. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Patay ang mag-asawa matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect sa barangay Tandansora, Quezon City, pasado alas 8 kagabi. Nagbabalik si Rajel Adora. Naglalakad lamang ang isang mag-asawa sa barangay Tandansora, Quezon City, pasado alas 8 kagabi ng pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspect. Patay si Bernadette Mercado na nagdadalang tao, pati ang asawa nitong si PJ Mercado. Ayon sa mga residente sa lugar, nakarinig na lamang ng 5 putok mula sa dako ng pinangyarihan ng insidente. Ayon naman sa barangay, posibleng ang target lamang umano ng mga suspect ay si PJ, ngunit nadamay na lang din ang asawa nitong buntis. Dati nag-ano rin yan, nag-surrender din yata yan, surrender din yan, kaso lang, ewan ko, natigil din. Nagawa pang dalhin si PJ sa ospital, ngunit dineklara rin itong dead on arrival. Sa ngayon ay inaalam pa ng otoridad ang pagkakakilala ng suspect at kung konektado sa illegal na droga ang insidente. Rajel Adora, UNTV News and Rescue, Philippines. Pinagbabaril ng hindi kilalang suspect ang isang mekanika sa loob ng bahay nito sa Quezon City. Samantala, inaresto ng mga pulis ang mag-live-in partner na nagbebenta ng illegal na droga sa isang condominium unit sa Quezon City rin kagabi. May ulat si Reynante Ponte. Diniklarang dead on the spot ng scene of the crime operative si Ronaldo Rivera, 43 anyos, isang mekaniko, matapos itong pagbabarilin ng 3 suspect na may takip sa mukha sa Vincent Street, Barangay Holy Spirit, pasado alas 11 kagabi. Ayon sa nakakita sa pangyayari, pumunta ang mga suspect sa bahay ng biktima na nagpakilala pang mga taga-barangay. Pagkatapos ay pinaputukan ito ng 3 beses at mabilis na tumakas sa lugar. Ayon pa sa kaanak nito, wala silang alam kung may nakaaway ang biktima dahil mabait naman ito. Sana inalam nila muna, mas na basta-basta mumaril ng tao. Na-recover umano sa bahay ng biktima ang isang sachet na suspected shabu. Samantala, arestado ang mag-live-in partner na sina Roberto Bernale, 38 anyos, at Sara Malate, 26 anyos, sa bypass operation ng District Drug Enforcement Unit o DDEU sa isang condominium unit sa Quezon City alas 9 kagabi. Ayon sa inisyal na ulat ng Quezon City Police, mula sa sumbong ng informant kaya't nagsagawa ng operasyon ang DDEU at PDEA laban sa mga hinihinalang drug pusher. Ito sa pamamagitan ng ating police asset. Ay, kaya po natin siya natuntun. At actually, itong si Roberto ay nahuli na rin ng ating ibang operating units to ng pinagbabawal na gamutin. Nakumpiska sa mga suspect ang 60 grams na hinihinalang shabu, drug paraphernalia, isang 9mm na baril at mga bala ng .45 caliber pistol. Posibleng maharap ang mga suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Tinapos na ng Police Regional Office 7 ang paghahanap sa labi ng pinaslang na alkalde ng Bien Unido, Bohol na si Mayor Gisela Boniel, makalipas ang 15 araw na paggalugad sa umano'y karagatang pinagtapunan ng kanyang bangkay. May report si Gladys Tawabi. Itinigil na ng mga otoridad ang search and retrieval operation sa labi ng pinaslang na si Bien Unido, Bohol Mayor Gisela Boniel. 15 araw na sinuyod ng retrieval at diving team ang karagatan ng Lapu-Lapu City, ngunit bigo silang makita ang katawan ng alkalde. Yes, ang atong search and retrieval is, I believe, is helpful kay naamantay na himo in the pursuit of the retrieval of the body of the slain Mayor Gisela Boniel. Ayon sa PRO7, isinasailalim na sa pagsisiyasat ang kumot na natagpuan ng mga diver habang hinahanap ang labi ng alkalde. Ang kumot ay sinasabing mula sa resort kung saan nanatili si Gisela bago ito pinatay. But sa pagkakaroon, it's still under investigation and for further verification if indeed that blanket is related sa katong gamit during sa pagpatay and also to be subjected for forensic
examination. Si Gisela ay sinasabing binaril at pinatay ng kanyang asawa na si Bohol Provincial Board Member Nini Ray Buniel habang sakay sa isang bangka. Si Nini Ray ay kasalukuyang nakakulong sa Bohol District Jail at nahaharap sa kasong kidnapping and serious illegal detention at parricide. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. And for the news abroad, Australian police have charged the Vatican's treasurer, Australian Cardinal George Pell, with multiple sexual assault offenses. Pell was charged by summons to appear before Melbourne Magistrates Court on July 18, according to Victoria State Police Deputy Commissioner Shane Patton. Pell was a priest in the rural Victorian town of Ballarat before he was appointed Archbishop of Melbourne. He has lived at the Vatican since 2014. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.